Hi! Good morning! Rest day ng kapatid kong si Miko, kaya hala, sige, maghakot tayo ng mga gamit. And yes guys, sobrang kalat ng bahay dahil naglilipat bahay ang mga person. At ayan, may bitbit na siyang mga gamit. Papunta na siya sa aming lilipatan habang ako, eto, nag-a-empake, nag-aayos ng mga bibit-bitin nila. Siyempre, once a week lang nandito yung mga kapatid ko guys. Kaya susulitin ko na magpahakot ng mga gamit. O diba, labo-labo na dito, ang gulo na talaga. Kaya mabilisan na to be, yung mga iiwan ko lang dito is yung mga ginagamit pa namin at madali ko na lang madadala doon. Wala namang problema kung may madala ako doon na gamit na kailangan pa. Kasi guys, a few blocks away lang naman dito, sobrang lapit lang dito sa aming inuupahan. And tatanggalin ko na nga itong aking mga gamit sa stante kasi ipapadala ko na rin doon. At ayan nga, nakailang pabalik-balik na rin sila guys. Pero hindi pa rin naman siguro to matatapos kasi ayoko naman paguri yung mga kapatid ko, lalo na si Miko. Kasi guys, nagra-rest day OT pa siya. So, 1 day lang yung pahinga niya in a week. Kaya, pag pagod na ay stop na yung paghahakot. Pwede naman yun. Next week na lang ulit. Time pa naman. At marami pa akong gagawin. At marami pa akong aayusin. Yung ibang mga gamit na magagaan naman, pwede ko na yun ipabalik-balik. Ako na lang yung pumupunta. Since araw-araw naman talaga akong pumupunta dun sa bahay. Grabe, yan sisipag ha. Yung mister ko nga 7 days this week nag-work. 2 days siyang nag-rest day OT. Oh my. Wala talaga ako masabi dun. Super sipag talaga niya guys. Ang sipag niya na sa trabaho, ang sipag niya pa sa bahay. Nandito siya sa bahay, ako na yung nagsasabi sa kanya na, uy, magpahinga ka naman. Talagang inoorasan ko guys yung kilos niya. Ako na yung nagsasabi sa kanya na matulog ka, tama na yan, ako na bahala. Si guys, hindi talaga siya magpapahinga. Ay nako, bumabawi na lang talaga ako sa pag-aasikaso ko sa kanya at sa bahay. Gusto ko rin maayos at maligpit ko na lahat ng mga gamit sa kabila kasi baka anytime soon ay mag-work na rin ako. Kaya habang full-time housewife ako ngayon, lubos-lubusin ko na talaga yung pag-aasikaso dito sa bahay. So yun, dapat rest day ni Mr. ngayon. Pero dahil nangihinayang siya sa pa-incentives ngayon ng mga OT, at sa ngayon nga ay pwede daw mag-take ng 2 rest day OT in a week. Kaya ayun, sumubsob na naman sa trabaho si Mr. Tapos yung kapatid ko naman na si Bajoy, wala daw siyang pasok sa trabaho bukas. Kaya uuwi siya mamayang hapon. Pero ngayon, natutulog muna daw siya sa kanyang boarding house kasi wala pa siyang tulog. Galing siya sa trabaho. At pag umuwi nga naman siya dito, hindi naman siya makakapagpahinga kasi makalat. Okay lang naman. Kaya lang, pagka ganito kasi, parang hindi ka na nga rin makakatulog. Syempre, mas gusto mo na lang din ayusin yung mga gamit mo, di ba? Kaya nung nag-chat siya kanina, sabi ko nga, mamayang hapon ka na umuwi. Carry lang naman kasi nandito naman yung mga kuya niya. At saka wala naman masyado nang aayusin dahil kayang-kaya ko na to. Basta mahakot na lang dun yung mga gamit. Kagaya na sabi ko kay Mr. ay ako nang bahala. Anyway, ayan guys, mga babasagin na nga itong pinapadala ko sa mga kapatid ko. At bawat bit-bit nga nila ay lagi kong sinasabihin, dahan-dahan, babasagin yan. Yung iba kasi dyan, sobrang tagal na at maingat talaga ako sa mga gamit ko guys. Kahit konti lang yung mga gamit namin, hindi naman kasi ako pala bili ng gamit. Pero once na may mabili ako, syempre, ingat na ingat. Habang nag-aayos ako, naghihintay nga yung mga kapatid ko na bubuhatin. Gustong gusto niya yung kinakausap siya. Lumapit pa talaga siya, oh. Mo, atid mo ako? Ha? Mga oo. Ikaw ako, baby. Sabi niya, tagal-tagal mo umuwi. Ngayon ka lang umuwi. Ay! Ano ba yan mo? Gusto kasi ng mga aso, kinakapitan sila sa ganito, tsaka dito. Sige nga, kapitan mo nga. Sige. Yung aso. Mo! Mo! Ay, balik na dun kay Tito Miko. Ay, dun na. Dun. O, maghahakot na daw. O, makibuhat na si Momo. Sama ka lang sama, wala ka naman dala. Kamusta naman ang Pipay? Pagod na si Pipay. Ayun, time freeze muna nga daw saglit at maya-maya ay naghakot na ulit sila. Ito nga yung cabinet ni Mr. Maglalagay na ako ng mga gamit niya para mapabuhat ko na din sa mga kapatid ko. Ito nga guys yung cabinet na nabibili online. Maganda siya sa umpisa. Good for 1 year lang talaga. Pero after 1 year, ulundo na siya guys. Kaya hindi worth it.
I don't recommend it guys, pero kung gusto niyo ng panandalian lang, hindi pang matagalan na cabinet, ito yun. Nakakapagsisibilhin pero sayang. Kaya gagamitin pa rin namin. Sabi ko nga hindi maaari na 1 year lang namin to nagamit. Sayang naman kasi. Kaya kahit sabi ni Mr. ayaw na daw niya tong cabinet nito, uy, wala pang budget para sa bago. Kaya ito muna, pagtiyagaan na lang muna kako namin to. At pwede pa naman, ako pa naman hanggat nagagamit yung gamit ay hindi ko talaga nakapakawalan. Sinusulit ko talaga kasi nanghihinayang ako. Saka magaling ako magayos. Yan nga bed ng dog ko gawa ko lang 'Diba? Napahanga ko si Mr. Jan. Akala niya bumili ako ng bed ng dog. Hindi honey, tinahi ko lang siya. Confident naman ako na kapag nagligpit ako, nag-set up ako, nasa kaayusan naman lahat. Sinusulit ko talaga yung pagpapahakot sa mga kapatid ko kasi hindi pa sila napapagod. Bawat balik kasi nila guys, nagtatanong sila kung ano pa daw ang dadalhin. Siya sige, halos lahat na ng mga gamit makuha ko pinapadala ko dun, ine-empake ko na guys. Pero itong mga nakahanger na damit ni Mr. Pinasok ko na muna sa kwarto. At dun sa naka-wardrobe dresser, hindi naman niya yung madalas ginagamit. Buti na nga lang nakapag-washing ako ng mga damit guys, walang labahin. Kaya kahit mapagod ako today at kinabukasan dahil nandito yung kapatid ko namang si Bajoy, okay lang for sure kasi magtatanong yun kung ano pa yung mga gagawin. Though, kaya ko naman na may maaayusin akong cabinet. Lang, syempre mas madali pag may tagahawak. So, tatansyahin ko kapag hindi naman siya nagtanong or pagod siya at nagpapahinga, hindi na ako magpapatulong. So, yun, ano pa ba? Konti lang naman yung mga gamit namin. Kaya, hindi naman ganun kadami yung hinahakot. And alam nyo ba, walking distance lang, wala kaming ginagamit na sasakyan. As in, maglalakad lang, bit-bit yung mga gamit na yan. Kaya, feeling ko nga pumapayat na ako kasi araw-araw ako nabubuhat ng mga gamit. O, diba, mula umaga hanggang hapon, nag-aayos ako. Pero syempre, pag wala ako sa mood, wala lang. Hayaan kong makalat. Hindi naman ako sasampalin ng kalat Masipag naman ako, pero may mga araw talaga na ayoko magligpit. May mga times talaga na hindi na ako nagwawalis, di ako nagmamop. Pero guys, kawawa naman yung mister ko. Aba, kasi guys, pag may nakita siyang kalat, siya yung naglilinis. Tapos, every rest day niya, nagwawalis map pa siya. Lahat ng kalat nililinis niya. Pag may nakita siyang hugasin sa lababo, inugasan niya. Yun, so sinasaway ko siya madalas. Kasi, yung sobrang kasipagan niya minsan, nakakainis. Pero syempre, sobrang thankful kasi napaka-responsable ni mister. So yun, salamat sa aking mga kapatid. Ang daming nahakot na gamit. By next week na ulit kasi ang tagal ng Meralco, wala pa talagang kuryente doon guys. Yun na lang talaga yung hinihintay namin. So once magka-kuryente na, ay doon na kami. Pahinga na muna, bukas na ako maglilinis dito. Punta muna ako sa pabilang bahay at i-check ko yung mga dinala doon ng mga gamit. Magliligpit na rin ang bahagya doon. So hanggang dito muna. See you sa next video. Thank you for watching. Bye!